Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Napansin mo ba? Yung mga taong laging available, laging yes, laging nandyan. Sila pa yung kadalasang hindi pinapahalagahan. Parang ikaw, minsan ibibigay mo na lahat. Oras, effort, attention, pero ang balik, scene lang. O kaya, biglang cold. Ang sakit, no? Mapapatanong ka tuloy. Ako ba may mali? Kulang ba ako? Pero, eto yung totoo na medyo mahirap tanggapin sa simula. Hindi ka kulang. Minsan, sobra ka lang magbigay sa taong hindi marunong mag-value. At minsan din, kailangan mong matutunan yung isang bagay na hindi tinuturo sa school. Kung paano maging hard to get, pero hindi fake, hindi pa cool, kundi yung may self-respect ka talaga. Hindi ito tungkol sa paglalaro ng emotions ng ibang tao. Hindi ito tungkol sa pagpapahirap para lang habulin ka. Ang point dito, paano mo ipapakita na may value ka, na hindi ka basta-basta, at na hindi ka available sa kahit sino lang. Kasi aminin natin, lalo na sa edad natin ngayon, hindi na tayo panglaro. Gusto na natin ng totoo. Gusto na natin ng may lalim. Gusto na natin ng respeto. Kaya sa usapan natin ngayon, pag-uusapan natin kung paano ka magiging hard to get in a way na natural, effective at healthy. Yung tipong hindi ka na maghahabol, pero kusa silang lalapit. Yung hindi ka na magmamakaawa, pero mararamdaman nila na sayang ka kung mawawala ka. At para mas maintindihan mo, simulan natin sa pinaka-basic pero pinaka-madalas mali ng tao. Yung pagiging always available. Alam mo, may kaibigan ako dati. Let's call her Ana. Si Ana sobrang bait. Kapag nag-message yung guy, reply agad. Kahit busy siya, iiwan niya ginagawa niya para lang makausap. Kapag niyaya siya, kahit pagod, go pa rin. Sa isip niya, pinapakita ko lang naman na interesado ako. Pero alam mo nangyari, after ilang linggo, naging dry na yung guy. Hanggang sa unti-unting nawalan ng interest. Bakit ganon? Kasi kapag palagi kang available, nawawala yung excitement. Nawawala yung sense na kailangan ka nilang i-earn. Parang pagkain na laging nasa mesa, kahit masarap pa yan, kapag araw-araw nandyan, hindi mo na hinahanap. Hindi ibig sabihin na magpaka-busy ka kahit wala ka namang ginagawa. Ang ibig sabihin nito, magkaroon ka ng sariling buhay. Hindi umiikot ang mundo mo sa isang tao lang. Kung may ginagawa ka, work, pahinga, oras sa sarili, huwag mong i-drop agad lahat para lang sumagot. Okay lang mag-reply pero hindi kailangan instant palagi. Hayaan mong maramdaman nila na may iba kang priorities na hindi sila ang center ng mundo mo. Kasi ang totoo, ang taong may sariling mundo, mas attractive. Hindi dahil pa hard to get siya, kundi dahil buo siya kahit wala yung ibang tao. At dito papasok yung pangalawang mahalagang mindset, yung hindi ka agad nag-i-invest ng sobra. Alam mo yung feeling nakakasimula pa lang ng usapan, pero ikaw parang nasa chapter 10 na. Iniisip mo na agad future, nag-e-expect ka na agad ng consistency, nagiging attached ka na agad. Kahit hindi mo pa talaga kilala yung tao. Normal yan, lalo na kung sincere ka. Pero dito rin maraming nasasaktan. Kasi kapag ikaw ang unang nag-invest ng malalim, ikaw din ang unang malulunod. Being hard to get means marunong kang mag-hold back ng konti. Hindi mo ibinubuhos agad lahat. Hindi mo agad ibinibigay buong sarili mo sa taong hindi pa napapatunayan na deserve niya. Parang ganito yan. Kung may taong kakakilala mo pa lang, hindi mo agad ibibigay lahat ng secrets mo, di ba? Hindi mo agad ipapakita lahat ng weakness mo. Hindi dahil may tinatago ka, kundi dahil pinapahalagahan mo yung sarili mo. Ganon din sa emotions. Hindi mo kailangan maging cold. Hindi mo kailangan maging distant. Ang kailangan mo lang, balance. Kung nag-effort siya, mag-effort ka rin. Pero huwag mo siyang lampasan agad. Huwag mong ibigay yung 100% mo kung 30% pa lang siya. Kasi kapag ginawa mo yon, dalawang bagay ang pwedeng mangyari. Either masasanay siya na ganun ka, o matatakot siya sa intensity mo, at parehong hindi maganda. Mas okay yung dahan-dahan, yung may space, yung may pagkakataon siyang mag-step up. Kasi dun mo makikita kung seryoso ba siya o gusto lang niya ng atensyon. At alam mo, may isang subtle pero powerful na ginagawa ng mga taong naturally hard to get. Hindi sila naghahabol ng validation. Hindi sila yung tipong kailangan lagi ng assurance para makaramdam ng worth. Hindi sila yung nag-a-adjust ng buong personality nila para lang magustuhan ng iba. Kung gusto mo talagang maging effective sa ganitong approach, kailangan mo munang ayusin yung tingin mo sa sarili mo. Kasi kung deep inside feeling mo kulang ka, lalabas at lalabas yan sa actions mo. Magiging clingy ka, magiging overthinker ka, magiging dependent ka sa reactions ng ibang tao.
Pero kung alam mo sa sarili mo na okay ako kahit wala siya, iba yung aura mo. Hindi ka madaling ma-shake. Hindi ka madaling ma-attach sa maling tao. Hindi ka basta-basta magsisettle. At dito nagiging natural yung pagiging hard to get. Hindi mo siya pinipilit. Hindi mo siya iniisip na strategy. Nangyayari siya kasi alam mo yung value mo. Kaya kung mapapansin mo, hindi ito laro ng pagpapahirap sa ibang tao. Ito ay proseso ng pag-aayos ng sarili mo. Yung pagiging hindi laging available, yung hindi agad pag-invest, at yung hindi paghingi ng validation, lahat yan nag-uugat sa isang bagay, self-respect. At kapag nakuha mo yon, hindi mo na kailangan magpanggap. Kasi kusa nang mararamdaman ng ibang tao na hindi ka basta-basta. At kapag naramdaman nila yon, doon na magsisimula yung tunay na attraction. Alam mo, may isa pang bagay na madalas hindi napapansin pero sobrang lakas ng epekto yung hindi ka nag-o-over-explain. Kasi aminin natin, lalo na kapag gusto natin yung tao, parang gusto natin laging klaro. Kapag medyo cold siya, magtatanong tayo. Kapag hindi siya nag-reply agad, mag-iisip tayo. Tapos ang ending, ikaw na mismo yung magbibigay ng explanation para sa kanya. Siguro busy lang siya. Siguro may pinagdadaanan. Siguro ganito, siguro ganyan. Hanggang sa ikaw na yung gumagawa ng dahilan para sa behavior niya. Pero kapag gusto mong maging hard to get in a healthy way, kailangan matutunan mo yung pagiging kalmado sa gitna ng uncertainty. Hindi lahat kailangan mong sagutin. Hindi lahat kailangan mong i-fix. Kung hindi siya nag-message, hayaan mo. Kung hindi siya consistent, obserbahan mo. Kung may hindi malinaw, bigyan mo ng space. Kasi ang taong interesado talaga, hindi ka iiwan sa hulaan. At kapag ikaw yung laging nag-o-over-explain, parang sinasabi mo rin sa kanya na okay lang kahit hindi siya mag-effort kasi pupunan mo naman. Pero kapag marunong kang tumahimik, marunong kang maghintay, marunong kang hindi agad mag-react, dun mo makikita kung sino yung tunay na lalapit. Kasi hindi lahat ng katahimikan ay kawalan ng pakialam. Minsan, yun ang pinakamalakas mong mensahe, na hindi ka desperate, na hindi ka natataranta, na kaya mong panindigan yung sarili mo kahit walang assurance. At dito papasok yung isa pang level, yung hindi ka natatakot mawala. Ito yung pinaka-challenging para sa karamihan. Kasi syempre, kapag may gusto ka, ayaw mong mawala. Gusto mong i-hold, gusto mong i-secure, gusto mong siguraduhin na hindi siya lalayo. Pero ironic, no? Kung kailan mo masyadong pinipilit hawakan, dun pa siya mas lalong dumudulas. Parang buhangin sa kamay. Kapag hinigpitan mo, mas mabilis mawala. Being hard to get means tanggap mo yung possibility na kahit gaano ka pa kaayos, kahit gaano ka pa ka-sincere, hindi lahat ng tao para sa'yo. At okay lang yon. Hindi mo kailangan ipilit yung sarili mo sa taong hindi ka kayang piliin ng buo. Kasi kapag natutunan mong hindi matakot mawala ang isang tao, doon ka nagiging mas grounded. Hindi ka na gumagawa ng desisyon base sa takot. Hindi ka na nagsisettle dahil lang ayaw mong mag-isa. Hindi ka na nagpapakatanga para lang may matira. Mas nagiging malinaw ka sa standards mo. At alam mo, napapansin niya ng ibang tao. Yung confidence na hindi galing sa ego, kundi galing sa acceptance. Yung tipong, kung para sa akin ka, lalapit ka. Kung hindi, okay lang din. Hindi yan pagiging cold. Hindi yan pagiging walang pakialam. Yan ay pagiging buo. At kapag buo ka, hindi ka na naghahanap ng taong pupuno sa'yo. Naghahanap ka na lang ng taong sasabay sa'yo. Ngayon may isa pang subtle pero powerful na habit, yung hindi ka laging nag-i-initiate. Hindi ibig sabihin na never ka na mauuna. Hindi naman tayo robot na may rules na ganong ka-strict. Pero, pansinin mo rin, kapag ikaw palagi yung nag-start ng usapan, ikaw palagi yung nag-aaya, ikaw palagi yung nagbubuhat ng connection, mapapagod ka. At mas importante, hindi mo mabibigyan ng chance yung kabilang side na ipakita kung gusto ka ba talaga niya. Kasi kung ikaw ang laging nandyan, paano niya mararamdaman yung pagkawala mo? Paano niya malalaman yung value mo kung hindi niya nararanasan na wala ka sandali? Minsan, kailangan mong umatras ng konti. Hindi para maglaro, kundi para magbigay ng space. Space para mag-miss ka niya. Space para siya naman yung gumalaw. Space para lumabas yung totoong intensyon niya. Kasi ang taong interesado, kahit konting space lang ibigay mo, gagawa at gagawa ng paraan para mapalapit ulit. Hindi yan kailangan turuan. Hindi yan kailangan pilitin. Kusang lalabas yan. At kung hindi siya gagalaw, at least malinaw. Masakit minsan, oo. Pero mas okay na yung malinaw kaysa sa paasa. Kasi hindi ka na nagsasayang ng oras. Hindi ka na umaasa sa wala. At dun ka nagiging mas matalino sa pagpili.
Habang tumatagal, mapapansin mo, yung pagiging hard to get, hindi na siya effort para sa'yo. Hindi na siya technique na iniisip mo araw-araw. Nagiging natural siya kasi aligned na siya sa kung sino ka, sa boundaries mo, sa self-worth mo, sa paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. Hindi ka na nagmamadali, hindi ka na naghahabol, hindi ka na basta-basta nagpapadala. Mas nagiging kalmado ka, mas nagiging intentional ka, mas nagiging totoo ka. At sa ganitong estado, hindi mo na kailangan magpanggap para maging attractive. Kasi ikaw mismo, sapat na. At doon nagsisimula yung klase ng connection na hindi pilit, hindi minamadali, at hindi madaling masira. Alam mo, habang tumatagal sa ganitong mindset, may mapapansin kang malaking shift sa sarili mo. Hindi ka na madaling ma-impress sa salita lang. Dati, konting lambing, konting effort, parang wow, siya na. Pero ngayon, mas pinapakinggan mo na yung consistency. Kasi doon talaga nagkakatalo eh. Madaling maging sweet sa umpisa, madaling magpakita ng best version, pero hindi lahat kayang panindigan yon. At dito nagiging powerful yung pagiging hard to get mo. Hindi ka basta naniniwala sa words, kundi tinitingnan mo kung tugma ba sa actions. Kapag sinabi niyang busy siya pero may time sa ibang bagay, mapapansin mo yon. Kapag sinabi niyang gusto ka niya pero hindi siya consistent, mararamdaman mo yon. At imbes na i-justify mo para sa kanya, natututo ka ng umatras. Hindi dahil galit ka, hindi dahil nagtatampo ka, kundi dahil malinaw ka. Alam mo na hindi sapat yung pwede na. Alam mo na hindi mo deserve yung minsan lang. Alam mo na hindi ka option lang kapag convenient. At habang ginagawa mo yan, mas nagiging tahimik ka rin sa pagpapatunay ng value mo. Hindi ka na yung tipong kailangan ipakita lahat, ipagmalaki lahat, o ipilit na makita ka ng iba. Kasi confident ka na makikita at makikita nila yan kung gusto talaga nila. At kung hindi, hindi mo na problema yon. Kasi hindi mo na hinahabol ang atensyon. Pinipili mo na lang kung kanino mo ibibigay. At alam mo may isang bagay na madalas nakakalimutan ng marami. Yung power ng walking away. Hindi lahat ng laban kailangan mong ipanalo. Hindi lahat ng connection kailangan mong isave. Minsan, yung pinaka-mature na move. Yung marunong kang umalis ng maayos. Yung hindi ka na magmamakaawa para lang magstay siya. Yung hindi ka na magbababa ng standards para lang hindi ka maiwan. Yung hindi ka na magpapakaubos para lang may matira. Kasi kapag marunong kang umalis, pinapakita mo sa sarili mo na mas mahalaga ka kaysa sa kahit anong relasyon na hindi ka tinatrato ng tama. At oo, mahirap yan. Lalo na kung may pinagsamahan na, kung may feelings na, kung may memories na. Pero isipin mo, anong silbi ng memories kung paulit-ulit ka namang nasasaktan? Anong silbi ng connection kung ikaw lang yung kumakapit? Minsan, kailangan mong piliin yung sarili mo kahit masakit. Kahit mag-isa ka muna, kahit tahimik. Kasi sa katahimikan na yon, doon mo mas naririnig yung sarili mo. Doon mo mas naiintindihan kung ano ba talaga yung deserve mo. At habang pinipili mo yung sarili mo, may isang magandang nangyayari. Nagiging mas klaro yung energy mo. Hindi ka na mixed signals. Hindi ka na paiba-iba. Hindi ka na naghahanap ng validation sa labas. Buong buo ka. At kapag dumating yung tamang tao, mararamdaman niya agad yun. Hindi mo na kailangan mag-effort ng sobra para mapansin ka. Kasi yung presence mo pa lang, sapat na. Ngayon, kung iisipin mo lahat ng napag-usapan natin, hindi pagiging cold, hindi pagiging paasa, hindi pagiging manipulative. Ito ay pagiging intentional. Intentional sa oras mo, intentional sa energy mo, intentional sa kung sino ang pinapapasok mo sa buhay mo. Kasi sa edad natin ngayon, hindi na tayo pang eksperimento lang. Hindi na tayo pang try lang kung ano mangyari. Gusto na natin ng malinaw, gusto na natin ng totoo, gusto na natin ng tahimik pero siguradong connection. Kasi kung hindi mo kayang ibigay sa sarili mo yung respeto, oras at pagmamahal, mahihirapan kang hingin yun sa iba. Pero kapag nasimulan mo na, kahit paunti-unti, magugulat ka na lang. Hindi ka na madaling mauto. Hindi ka na madaling ma-fall sa maling tao. Hindi ka na basta-basta nasasaktan sa bare minimum. Mas nagiging matatag ka, mas nagiging wise ka, mas nagiging totoo ka sa sarili mo. Kaya kung nararamdaman mo ngayon na pagod ka na sa paulit-ulit na cycle, sa paghahabol, sa pag-a-adjust, sa pag-aantay, baka ito na yung panahon para baguhin mo yung approach mo. Kasi kusa ng lalapit ang mga taong kayang magstay. Kung may nakarelate ka dito, i-share mo naman sa comments yung experience mo. Gusto kong marinig kung anong part yung tumama sa'yo o kung may natutunan ka na pwede ring makatulong sa iba. At kung gusto mo pa ng ganitong usapan, yung hindi lang puro kilig, kundi may lalim at may aral, don't forget mag-like at mag-subscribe.
Marami pa tayong pag-uusapan na makakatulong sa'yo hindi lang sa love life, kundi sa buong buhay mo. Sa huli, tandaan mo, hindi ka mahirap mahalin, hindi ka kailangan baguhin para lang tanggapin. Ang kailangan mo lang, yung taong marunong makita ang value mo kahit hindi ka nagmamakaawa. Kaya dahan-dahan lang. Hindi mo kailangang magmadali. Yung para sa'yo, darating yun sa tamang oras. At kapag dumating siya, hindi mo na kailangang maging hard to get kasi magiging hard to lose ka na.